Dalay ko nagpasalamat sa Sinalinda sa imong special. Kung papilion ta, kwarta o Ginoo, pilion na itong Ginoo. Amen? Oh, sa giganta niya may gala, I'd rather have Jesus than silver and gold. Amen? Sabi mga tao, mas pilion nila ang silver and gold kaysa kwarta, kaysa Ginoo mga igsoon. Pero kita, no, nakita magyud nato kung sa kadako ang Dios, mas pilion nato ang Ginoo mga igsoon. Amen? Amen. So karong hapon, ako'y hangyo sa tong tanan, palihog ta sa pagtindog, atong pamalandungan ang pulong sa Dios ug atong abrihan diri sa Santiago. Sa English, James, no? Magbasa ta diri beginning in verse number 2 down to verse number 4. James chapter 1, unya magsugod ta og basa bersikulo 2 hangtod sa bersikulo 4. Basahon ako mga higala diri. Gikan sa bersikulo 2, the Bible says, "My brethren, count it all joy when ye fall into diverse temptations, knowing this, that the trying of your faith worketh patience. But let patience have her perfect work, that ye may be perfect or complete and entire, wanting nothing." Basahon ako sa Bisaya. Ang pulong sa Dios nag-ingon diri, versikulo 2, akong mga igsuon, isipa kining tanan nga kalipay. Sa diha nga kamo mahidangat ngadto sa nagkalain-lain nga mga pagsulay. Sa nahibalo niini nga ang pagsulay sa inyong pagtuo nagabuhat og pailob. Apan tuguti ang pailob nga maghimo sa iyang hingpit nga buhat, aron kamo mahimong hingpit og bug-os nga walay nakulang. And then we will also read Romans chapter 8 verse 28. Romans chapter 8 verse 28. Basahon nato ni sa sabay ang bersikulo 28. Okay, sabay-sabay ta ninyo sa pagbasa. Kung naabot na mo, say amen. The Bible says, ready, begin. "And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose." Magampo ta ang Diyos, magpanalangin sa iyang mensahe karong hapon. Amahan na mo nga langit nun. We come humbly to your throne of grace to ask your blessing and your help upon the message, Lord, this afternoon. Lord, panalangin ang mensahe ug panalangin Ginoo kami nga maminaw karong hapon. I pray, Lord, nga suryahan, Lord, amo makasing-kasing. Na pinaagi na ini Ginoo kami, Lord God, ma-comfort, kami malig-on, kami madasi, kami makabarog, luyo Ginoo sa mga pagsulay sa kinabuhi. Amahan tagay ko kaalam sa pagwali sa imong pulong kun ako sa balang espiritu. Naghangyo ko kanimo nga samtang akong i-deliver ang imong pulong nga ikaw usab Ginoong Dios, magaistorya po kasulod sa mga kasing-kasing sa imong makatawhan, aron kining imong pulong dili mahimong kawang, apan kini moturok sa ilang tagsa-tagsa nga kasing-kasing, ug mahimo Ginoo nga mapuslanon ug mamunga sa ilahang tagsa-tagsa nga kinabuhi. Amahan, isalig namo ang tanan, na karong hapon, Lord God, walay laing mabayaw kung dili ikaw lang. Salamat kayo, O Dios, aning pribilehiyo na kami Ginoo makasimba sa imo sa espiritu sa kamatuoran. Ug kining tanan among ginaampo ginapasalamatan sa pangalan ni Jesucristo nga among Ginoo among manluluwas. Amen. Salamat ug magalingkod ang tanan. Karong hapon ang atong pagahisgutan kay mao ni siya mga igsoon nganong usahay gitugutan sa Ginoo ang kalisod. No, ngano man nga usahay may gala tugtan sa Ginoo nga ang mga Kristohanon maglisod siya. Okay? Na usahay ba no sa kinabuhi makapangutan ta sa Ginoo. Lord, nganong ako man. Sa kadaghan nga mga tao di sa kalibutan, nganong ako pa man ang nakaatubang o gingon ani nga mga pagsulay. Usahay na po yung mga uban nga mga tao may gala, musulti sila ba no? Lord, nagtinarong biya po og simba sa imo Ginoo, pero ngano man gadaghan gyapon kog problema. Na po yung mga uban may gala nga mangutana sila, Lord, kung tinuod ko nimo nga gihigugma, why do you allow suffering in my life? Yun ang mga higala, mao ni ang usa sa mga pinakalisod nga pangutana sa Christian life. Pero kay balo ba mo ang Biblia nagtudlo manggod sa ato mga igsoon that God never allows anything without a purpose. So kung naay mga ning-abot sa atong kinabuhi may gala, ibutang nato kani mga kalisod mga igsoon naa na siya katuyuan.
walay ning abot sa atong kinabuhi nga walay purpose. Importante nga masabtan nato nga dili tanang kalisod kay silot sa Ginoo. Usahay kini ginaalaw ni siya kay usa ni siya ka proseso sa Dios aron himuon ta nga mas lig-on, mas mapuslanon ug mas duol sa iyaha. Usay dili ta ganahan may gala nga naay mga problema sa atong kinabuhi. Usay dili ta ganahan may gala nga anong naay mga ingon-ani nga kalisod sa akong kinabuhi, but God allowed it mga igsoon aron mas maduol ta ug mas malig-on ta mga higala sa atong kinabuhi. Ang Dios manggod mga igsoon dili na manggod siya ingon nga interesado sa atong comfort. Ang Diyos, interesado po siya sa atong character. So kung ginaalaw sa Ginoo ang mga pagsulay sa atong kinabuhi, ang usa nga gina-develop sa Ginoo ana sa atong kinabuhi, kaya nga to ang character. Ang Diyos po mga igala, dili lang po siya ingon nga interesado, nga mahimot ang komportable sa atong kinabuhi, kung dili gusto po niya mga igala, nga kini atong kinabuhi, mahimo siyang Christ-like. So the more we have trials in life mga igala, magkadugay, ang atong kinabuhi, mahimo ni siyang sama kang Hesukristo. You need to understand nga ang kaning kalisod dili ni siya permi punishment. Although naay mga kalisod sa kinabuhi nga bunga sa silot sa Ginoo, pero dili tanan nga kalisod kay silot sa Dios. Usahay pud may gala kining mga kalisod sa kinabuhi kay preparation po ni siya. No? Preparation siya for something great or bigger in your life mga igala. Maybe mga igsoon, ginapatubang ka sa Ginoo, gingon ani nga klase nga kalisod karon, tungod kay ginaandam ka sa Ginoo for bigger purpose. Usay di nato lang masabtan, di nato makita ang whole purpose sa Ginoo mga igala, pero kana ang ginabuhat sa Ginoo sa atong kinabuhi. Usahay pud mga igala ba no, kaning mga kalisod dili pud ni siya permanente nga disiplina. Usahay pud mga igala development ni siya. Nga ginahimo sa Ginoo, ginabuhat sa Dios para sa atong kinabuhi. Aron kita may gala mo grow ta, mag-mature ta, ug ma-develop ta as His children. Mo nagingon sa Biblia, mga igsoon, isipan ninyo no nga kalipay ang tanan nga mga pagsulay. The Bible says, count it all joy when you fall into diverse temptation, knowing this, that the trying of your faith worketh patience. So let me give you mga igala 6 things why God allowed difficulties in life. Basin mao ni ang mga gipangutana po nimo, gipangutana nimo sa imong kagalingon. Ngano man naay mga kalisod, nganong dili na lang bano nga kanang hayahay ang atong kinabuhi, hanay atong kinabuhi, smooth siya, kanang walay samok, kung dili kalinaw lang, pero ngano man gyud nga usahay ang Ginoo mualaw siya og mga kalisod sa kinabuhi. Number 1. Gitugutan sa Ginoo ang kalisod aron masulayan ang atong pagtuo. Usani siya sa mga rason why God allowed difficulties. Sa atong mabasa sa Biblia in 1 Peter chapter 1 verse number 7, gingon dinhi sa pulong sa Dios mga igala sa 1 Peter chapter 1 in verse number 7. Ingon ani ang gingon sa pulong sa Dios, aron ang pagsulay sa inyong pagtuo ingon nga labaw pa kaayo sa bililhon kaysa bulawan nga nagakalaglag. Bisan nga kini gisulayan pinaagi sa kalayo, unta makaplagan ngadto sa pagdayig ug pasidungog ug paghimaya atol sa pagpadayag unya ni Hesukristo. So the Bible says that the trial of your faith, being much more precious than of gold, than perisheth, though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. So ang ginatest di ay sa kaning ang ginatest de may alas sa kining atong kinabuhi pagkita no kanang tagaan ta sa Ginoo mga pagsulay kay ang kining atong pagtuo. So every time we face sufferings and difficulties in life, ginabutang sa kalayo ang atong pagtuo dira aron makita kung genuine ba, aron makita mga igala kung tinuod ba. Kay usay ang mga tao o ang uban nga mga Kristiyanon, maayo lang sila maghisgot bahin sa pagtuo kung wala sila'y mga kalisod. Sayon magdayeg sa Ginoo kung wala tay mga kalisod. Abi niya may gala ang bulawan dili na siya mahimong bililhon og mahal hangtod dili na siya iagi sa kalayo. So ay hara nimo makita ang bili sa bulawan human nga iagi nimo siya sa kalayo. Ingon ana pod ang kinabuhi sa Kristohanon. Ang pagtuo nga wala pa masulay dili gyud na siya mapamatud-an. So paano siya mapamatud-an? Kinahanglan siya ibutang sa kalayo. So aron mga igsoon kining atong pagtuo malikon siya ginaagi ni siya sa kalayo. Ang kalisod sa kinabuhi dili lang na mupakita kung kinsa ang Dios. Pero ang kalisod sa kinabuhi, no?
Mao po na siya ang mupakita kung unsa kalig-on ang atong pagtuo sa Dios. So let us examine and check our faith. Kumusta ang akong pagtuo? Lig-on ba akong pagtuo o huyang? Higala diha mapamatud-an sa pagsulay kung lig-on ba o huyang ang imong pagtuo. Amen? Sayon mo salig kung walay problema. Amen? Apan, ang tinuod nga pagtuo makita bisan naglisod na. So pag ang Kristohanon mo quit sa panahon sa kalisod, ang kana nga pagtuo dili siya lig-on. So ginahinay-hinay tagbutang sa kalayo because God knows our capacity. God knows our strength, mga higala. God knows the maturity of our faith. So kung makita sa Ginoo dili pa kayo mature ato ang faith, ang yang ihatag, mga higala, nga kalayo sa atong kinabay dili pa pud kayo kusog. Dili pa kayo dako. Ang ianam-anam na siya sa Ginoo. So kung gamay pa imong pagtuo, tagaan ka sa Ginoo, ibutang ka sa Ginoo sa gamay lang nga kalayo. Pero as your faith grows, may galang, magkadako ang kalayo sa imong kinabuhi. Nakuha na siya? So, ginaalaw na siya sa Ginoo aron masulayan ang atong pagtuo. Number 2, mga higala, gitugutan sa Ginoo ang kalisod aron mausab pod ang atong kinaiya. Amen? Usay mga dili taganahan ni mga kalisod sa kinabuhi, mga higala, pero usas sa mga purpose ani kay aron usbon ang atong batasan. Kay abi nyo, kay balo ang Ginoo, mga higala, ganatay ginadala sa atong kinabuhi nga mga dili maayo nga kinaiya. Tama? And since nakadawat na kay Kristo, ginadala pagyapon nato ang mga ngilad nga mga kinaiya. So ang ginabuhat sa Ginoo, gina-purify niya ang atong kinabuhi. So paano man, mga higala, ginausab sa Ginoo ang atong kinaiya? Pinaagi sa mga kalisod. The Bible says in Romans chapter 5, muadto ta sa Romans chapter number 5, unya sugod tagbasa diri sa bersikulo 3. Romans chapter number 5, notice ang giingon diri sa pulong sa Dios, versikulo 3. And not only so, dili lang ingon ani, no? The Bible says, but we glory in tribulation. Nagahimaya kita sa mga kasakitan. Nganuman, knowing that tribulation worketh patience. Verse 4, and patience experience, and experience hope. Amen? Verse 5, and hope maketh not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us. So ang kanidang kalisod, mga igsoon, proseso day ni. Una, gigamit ang tribulation. From tribulation, ang i-develop diha ang imong patience. And from patience, experience. And from experience, hope. So we have the process. Tribulation, patience, experience, and hope. So daghang mga butang, may gala, no, nga dili matudlo sa maayong panahon. Meaning, kung okay ang imong kahimtang, daghang mga butang di nimo makatunan. Pero daghang mga butang makatunan nimo kung magatubang na kag mga kalisod sa kinabuhi. Tinuod ba o dili? Ang usa sa mga virtue ma-learn nimo pag naa kay mga kalisod ang pasensya. Mutaas gyud ang imong patience. The greater the trial or the suffering, the bigger your patience will be. Tama ba? Yes. Usa na siya, mga higala, nga makita sa imong kinabuhi. Usahay ang kalisod manggod, mga igsoon, mao manggod ni siya ang classroom sa Dios. Gina-educate ta, no? Gina-educate ta sa Dios, pinaagi sa mga kalisod. Abi ninyo, mga higala, no, di man taganahan aning kalisod, pero daghag ginatudlo ang kalisod sa atoa. Una, ginatudloan ta nga magpailob. Ginatudluan ta, may gala, nga magpaubos. Ginatudluan ta nga magsalig sa Ginoo. Ginatudluan ta nga magampo. Pag naatay mga kalisod, kaning mga butangan ni ginabuhat na nato ni siya. Pero pag walay mga kalisod sa kinabuhi, asa kasagaran. No? Asa kasagaran ang tao magpailob, magpaubos, magampo ug magsalig. Wala siya tanawa, dili siya magsalig, dili siya magampo, dili siya magpailob, dili siya magpaubos tungod kay hayahay ang iyang kinabuhi. So, ikaw, mga higala, kung wala kay kalisod, dili pud nimo maila ang Dios. Dili nimo makita og mailhan ang Dios sa imong kinabuhi. Only in trials and suffering you will know and understand who your God is. Mao na, mga higala, no, di man ta ganahan aning kalisod, pero naa ni siya ay benepisyo, dako nga benepisyo sa atong kinabuhi. Kay nga naman, kung kita ginapatubang og kalisod, ginausab sa Ginoo ang atong kinaiya. Kasagaran, pag ang tao daghan pagkwarta, hambugiro, mapahitason. Pero pag hurot ng kwarta, may gala, mahimo na siyang mapaobsanon. Dili ba? So daghag mga kwan ba?
nga di na to masabtan why God allowed this to happen in our life. Tungod kay naay ginausab ang Ginoo sa atong kinabuhi. Number 3, another reason why God allowed difficulties in life. Number 3, ginatugutan sa Ginoo ang kalisod, no, aron mas maduol ta sa iyaha. Higala, gusto ba mo nga maduol ka sa Ginoo? Mao na mahigala nga iyahang kanang iyahang sulayan. Mo na usay mahigala padalahan kanya kalisod. Paso nganong dili man, paso nganong man pastor nga kanang kuan ba kanang wala na lang untay kalisod. Basta pastor muduol lagi ko sa Ginoo. That's impossible. Wa kay makita nga tao bisa sa Biblia mahigala nga hayayang kinabuhi nga nagpaduol sila sa Ginoo. Nag-atubang sila, nag-agi sila kalisod una, unya nalampasan nila na, gibalik sa Ginoong panalangin, unya mga higala, nagpabilin sila nga nagpaduol sa Ginoo. Kaya nga naman, na kita nila ang kadako sa Ginoo sa panahon sa ilang kalisod. Igsoon, Psalms 119 verse 71. Unsa ang gingon diri sa psalmist? Psalms 119 verse number 71. Ingon ani ang gingon sa pulong sa Dios. It is good for me. Mas maayo ko nung para na ako ngayon sa man that I have been afflicted. So maayo day pa. Maton niya, maayo para na ako nga ako gisakit aron ako makakaton sa imong mga tulumanon. You know what, sa panahon nga wala tay problema, usay ba no makalimot biyata sa Ginoo. Kumuang ko ng mga higala. Walay usa diri pag hayahay ang atong kinabuhi makahinumdum ta Ginoo. Basin makahinumdum ta sa Ginoo pero dili kay ta ingon ana ka kanang mapasalamaton sa Ginoo. Dili kay ta kanang gasimba sa Ginoo. Wala kayo ta gasalig sa Ginoo. Naa lang siya kutob sa atong baba pero wala siya sa ato ang buhat. Wala siya sa atong pagsimba. Mao na mga higala, i-allow sa Dios ang mga kalisod aron mas maduol ta sa iya. Kay kung naay kalisod, mas seryoso ta magampo. Tinuod ba? Kung naatay kalisod, mas kugihan ta magbasag Bible. Kay ato man yung pangitaon ang tubag aning mga kalisod sa atong kinabuhi. Ngano man gyud nga naingon ani ni ang akong kinabuhi karon. Muadto ta sa Bible. Diha na ta di lang ta ingon magbasa, kundi atong susihon, i-search nato ang Bible may gala, i-meditate nato hangtod tagaan tagtubag sa Ginoo sa atong kinabuhi. Unya kung naputay kalisod, mas aktibo ta magsimba sa Ginoo. Usahay ang kalisod mao ang paagi sa Dios aron ibalik ta sa iyahang presensya. Kay kung wala man gud tay kalisod mano, wala tay kalisod maya di na ta mahinumdum sa Dios ug di na ta mudul sa Ginoo. Kay nganuman nalingaw na ta sa atong mga panalangin. Dili ba? So, ang kaning kalisod di man ni siya mga igsoon nindot paminawon sa ato ang kinabuhi pero ang katuyuan ani aron ipaduol ka sa Ginoo. Kinsa diri sa atoa ang makasulti, pastor, mas duol ko karon sa Ginoo tungod sa mga naagian nako sa akong kinabuhi. Dili ba? Igsoon, mao ni siya usa sa mga benefit nganong ginatugtan sa Dios ang kalisod. Ikaupat, ginatugutan po sa Ginoo ang kalisod aron andamon ta sa mas dakong buluhaton. Muna I encourage you mga brothers and sisters. Pag na kay ginatubang nga kalisod karon, ayaw siya likayi. Ha? Ayaw pag-respond og mali nga attitude. Instead, my gala, the Bible says, count it all joy. No, magpasalamat ug magmalipayon because there's a reason and a purpose for our difficulties. Wa lang nga kay balo, but sama sa akong gingon si Maya, gina-prepare siguro ka sa Ginoo. Basig na siya ihatag nga dako sa imuha and He wants you to be responsible in handling this opportunity or this blessing mga igala. Kay dili siya gusto mausik ang kini nga panalangin. So He is preparing you now. Mo nang giagi kaniya og kalisod pareha ni Joseph. Di ba si Joseph mga igsoon? Dili lalim og sayon ang iyang nagian sa kinabuhi. Before Joseph became the governor of Egypt, kay balo ba mo daghag na agian si Joseph nga kalisod. Gipasakitan siya sa iyang mga igsoon, gibaligya siya, gipriso siya, giakusahan pa siya nga gi-rape niya ang asawa ni Potiphar. Tinuod ba?
Pero kay balo ba mo unsang gingon ni Joseph? May gala, later gingon ni Joseph Genesis chapter 50 verse number 20. Ingon ani mga igsoon ang gingon sa pulong si Dios. Genesis chapter 50 unya unsa ang gingon sa pulong sa Dios. Magbasa daw ta tanan. Ready? Begin. But as for you, ye thought evil against me. But God meant it unto good to bring to pass as it is this day to save much people alive. So nakita ninyo, ang mga nagian ni Joseph may tanan is a preparation for bigger purpose. For a bigger responsibility. Higala paminaw, you may say, wala naman, murag wala man ko'y future gud ani. Basi musulti ka, unsa may purpose sa niya akong kinabuhi karon nga ingon ani man. Wa mo ko'y nakita, higala paminaw, di na to makita. Kay gusto sa Ginoo may gala, mag-rely ta sa iyaha one step at a time. Okay? Gusto sa Ginoo may gala, karong adlaw, mag-rely ka sa Ginoo karong adlaw. Ugma, kung tagaan ka sa Ginoo kinabuhi, mag-rely na po ka siya. Ugma may gala, hangtod dalhon ka, umaabot ka may gala, sa iyahag yung bigger purpose. Mo na may gala, kung ikaw wa ka ganahi sa imuhang ginatubang karong may gala, no? Paminaw, ayaw og ka nang give up mga igsoon. Padayon lang, i-maintain ang imong maayo nga attitude. Padayon lang may gala sa pagsimba sa Ginoo, sa pagdayeg sa Ginoo, because God is preparing you. Wala nimo nakita ang ginatrabaho sa Ginoo, pero naa siya plano sa imong kinabuhi. Jeremiah chapter 29 verse number 11, ang giingon diri sa pulong sa Dios mga igsoon, sa Jeremiah 29:11, for I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. So ang Diyos na ay maayong plano sa matag usa nato. Si Joseph gibaligya, gipasakitan, gipriso, apan ang tanan gigamit sa Diyos aron maandam siya. The Bible says to save much people alive. Giandam de siya aron mahimong leader sa Ehipto. Igsoon sultihan ta mo, kung walay prisuhan, walay palasyo. Kung walay pagsulay, walay promotion. Kung gusto ta og promotion, kinahanglan willing ta muagi og pagsulay. Kung muadto mo diha sa gym, pagsulod ninyo, ang nakasulat dira, no pain, no gain. Walay magain kung walay pain. So kung gusto ta mo gain, kinahanglan willing ta muagi og mga kasakitan. Dili nato siya iwasan. Dili ta mudagan. Apan atubangon nato na kay ang Diyos man ang nagpadalaan na sa atong atubangan. There's a reason nga nung gipaatubang na sa Ginoo sa atua. Kay ginaandam ta niya mga igsoon. Busa ayaw huna-huna nga pag ikaw nagkalisod karon, giabandon ka sa Ginoo. No. Pag naa kay kalisod karon sa imong kinabi, basin mga igsoon, ginaandam lang ka sa Ginoo. Sayang kung mukwit ka. Sayang may gala kung imuang i-abandon ang imuang faith. Dili ma-fulfill ang plano sa Diyos ug ang iyang purpose sa imong kinabuhi if you quit. Remember, He is preparing you. Number 5, second to the last point ato. Nganong say ginatugutan sa Ginoong kalisod? Number 1, gitugutan sa Ginoong kalisod aron masulayan ang atong pagtuo. Number 2, gitugutan sa Ginoong kalisod aron mausab ang atong kinaiya. Gitugutan sa Ginoo ikatulo ang kalisod aron mas maduol ta sa iyahan. Number 4, gitugutan sa Ginoo ang kalisod aron andamon ta sa mas dakong buluhaton. Ikalima, gitugutan sa Ginoo ang kalisod aron makita nato ang iyang gahom ug ang iyang pagkamatinumanon. Higala kung walay mga kalisod, di nato makita ang pagkamatinumanon sa Dios ug ang iyang gahom. Amen. Si Pablo ay haraniya nakita na sinati ang gahom sa Ginoo sa diha nga siya na ay sakit. The Bible says in 2 Corinthians chapter 12 in verse number 9, atong basahon mga igala. But before we read verse number 9, ato asang basahon ang bersikulo 8. Ang pulong sa Dios nagingon diri sa ato mga igsoon sa bersikulo 8. Ingon ani ang giingon sa pulong sa Dios. Bersikulo 8 nagaingon diri. Nagingon si Pablo, tungod ni ining butanga, ako mihangyo sa Ginoo sa makatulo. Nga kiniunta mo biya, gikan ka na ako. So naghangyo sa Ginoo, Lord, kuha gud ni sa ako, Lord, kaning tunok sa ako ang unod. Unya, versikulo 9, sa gitubag sa Ginoo sa iya mga igala, and He said unto me, my grace is sufficient for thee. God said, for my strength is made perfect in weakness. So tungod ni ini,
Nagingon si Pablo karon sa iyang kagulingon, most gladly therefore will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Basahon ako sa Bisaya ha. Ang gingon sa Dios kay Pablo, ang akong grasya igo alang kanimo. Kaya ang akong kusog gihimo nga hingpit diha sa kahuyang. Si Pablo nagsulti dayon, busa sa labing ka malipayon ako hinuon, magahimaya sa akong kaluyahon, aron ang gahom ni Kristo magpabilin nganhi kanako. So kanang panahon may gala nga magatubang si Pablo og kanang kasakit o pagsulay sa iyang kinabuhi mga igsoon, diha siya maglipay kay diha niya ma-experience ang gahom ni Kristo. The Bible says mga igala in verse number 10, nagpadayon si Pablo, nagingon siya, busa ako nagakalipay diha sa kaluyahon, diha sa mga pagtamay, diha sa mga kawadon, diha sa mga paglutos, kaysa diha nga ako huyang nan ako malig-on. Nganong nalig-on siya tungod kay ang gahom ni Kristo nagpuyo sa iyahang kinabuhi. Digsoon paminaw, dili nimo ma-experience ang gahom sa Dios ug ang iyang faithfulness kung walay agian nimo nga kalisod. Usahay kwaon sa Ginoo ang atong kusog aron makakaton ta sa pagsalig sa iyang kusog. Kay usay may kung natay kusog, dili ta mangayog kusog sa Ginoo. Pero kung kita walay kusog, pangayoon nato ang kusog sa Ginoo. Amen ba? Ang kalisod nagapahinumdum ni sa ato nga dili ta makabarog pinaagi sa atong kaugalingong abilidad. Naamantay kusog, naamantay mga talento, naamantay mga butang nga pwede gamiton sa ato ang kinabuhi. Pero mga igala, ginapakita sa Ginoo sa panahon sa kalisod nga unsa man dili ta makabarog kung wala ang gahom sa Ginoo sa atong kinabuhi. Mo ba na may galan kung na mga kalisdanan, na mga kalamidad, para sa ninay mga bagyo, na tsunami nga mahitabo, nga mga guba, tanang mga balay, makita ninyo mga building, mga bungkag, mga igsoon. Kay balo ba no, sa panahon sa kalamidad, wala na pobre, wala dato. Tanang tao pantay. Dili ba? Ug diha may gala nimo makita nga tanang tao nanginahanglan gyud sa Ginoo. Mo na usahay ginatugutan sa Dios moatubang ta og mga kalisod aron ma-acknowledge nato balik ang Ginoo sa atong kinabuhi. Kay usay di naman gud ta mutan-aw sa iyang gahom, di na ta mutan-aw sa iyang faithfulness kay ngano man may gala naamang gud tay masaligan sa ato ang kaugalingon. Naamang gud tay kwarta, naamang gud tay trabaho, naamang gud tay negosyo, naamang gud tay mga barkada, naamang gud tay mga tao nga nagpaluyo sa atoa. Mo na usay may gala, imbes humility ang magpatigbabaw sa atong kinabuhi, ang garbo ang magpalabaw sa atong kinabuhi tungod sa mga butang nga pwede nato gamiton. Usay kwaon na tanan siya sa Ginoo aron musalig lang ta sa Ginoo. Kwaon ni siya tanan sa Ginoo may gala aron makita nimo ang kaayo sa Ginoo ug ang iyang gahom ug ang iyang pagkamatinumanon sa imong kinabuhi. Amen. Ikaw no mga katapusan. Mao ni siya mga igala. Nganong usahay ginatugutan sa Ginoo ang kalisod. Di man ta ganahan ning kalisod, dili ba? Walay usa nato ganahan maglisod. Pero ginat-allow siya sa Ginoo kay naa siya maayo nga benepisyo. Parihasa ng ulod, bago siya mahimong butterfly, muagi na siya og proseso. Muatubang na siya og kasakitan mga igsoon. Musulod na siya diha sa kukon. Aron mga higala, mahimo siyang butterfly. Kay kung dili siya musulod dira sa kukon mga igsoon, o kung di siya maningkamot, kay baluwa mo, pag ang ulod magpundo lang diha sa kukon, mamatay siya. Kinahanglan ang ulod nga nasulod sa kukon, maningkamot siya og gawas aron naay makita nga kanang pako, naay makita nga pako sa iyahang lawas ug aron makalupad siya. Before siya makalupad, kinahanglan magantos siya una. Higala before ka mulupad, okay, kinahanglan magantos ka. Amen. No pain, no gain. Amen ba? Ang ikaw na mga katapusan, ginatugutan sa Ginoo ang kalisod kay adunay maayong tuyo ang kalisod sa atong kinabuhi. Higala, wa man nimo nakita ang maayong tuyo ani mahigala sa imong kinabuhi. Kung sa man imong ginatubang karon sa imong kinabuhi, naglisod man ka kamo sa imong pamilya, wa mo kay nakita nga bunga sa imong ginabuhat nimo, naningkamot ka pila na katuig pero it seems ka murag fruitless man gyapon. Asa man ang bunga ni? Igsoon, wala kay balo. Everything that happens in us and everything we do, nagyud ay purpose na siya. You may not appreciate today, but later you will. Amen? Murag ka na ikaw, baga painting ka ba? Nagpainting ka diri mga igalam. Usahay may igala,
kung naka di sa ubos, dili nimo ma-appreciate ang imuhang gipaint nimo. Siguro makasulti ka, mautan walay beauty, wala man ni siya kuan Pero once may igsoon, musaka ka sa taas, makita nimo mga igsoon nga kanang imong gipaint naa day siya porma di ay. Ingon ana gyapon na sa atong kinabuhi. Dili nato makita ang whole design sa Ginoo sa atong kinabuhi. Nganong tagaan ta, ginaalaw ta nga magatubang ani nga makalisod sa atong kinabuhi. Dili nato makita, di nato masabtan, di nato ma-explain. Pero later may gala, as we pass through our trials, paminaw, masabtan nato ay bantog di ay gihatagan kog ingon ani nga kalisod sa Ginoo. Ay bantog di ay nagatubang kog ingon ani nga pagsulay sa akong kinabuhi. Kay ingon ani di ay ang tuyo sa Ginoo sa ako ug sa akong pamilya. Nasabtan ninyo sa amen. Mo na later may gala, diha na ka makasulti that all things work together for good. Now, not all things are good. Tama? But all things will work together for good. Ang tanan nagalihok para sa atong kaayuhan. Even our trials, even our sufferings, nagalihok ni tanan para sa atong kaayuhan, para sa ato ang benepisyo. Amen? Dili nato masabtan karon, dili nato makita karon, dili nato ma-explain karon. But later mga higala, when we look back, if we look back, makita nato ang purpose sa Ginoo. That's why mga higala, don't quit in life. Amen? Kay naay purpose ang Ginoo sa tanan nga imong ginaatubang karon. Siya ang nag-design sa imong kinabuhi. Siya ang nagpurba tanan. Siya ang nagplano tanan sa dagan sa imong kinabuhi. Sa wa pa ka na tawo diri sa kalibutan, gi-design na sa Ginoo unsay agian nimo sa imong kinabuhi, unsay atubangon nimo sa imong kinabuhi, kinsa imong maminyuan, kinsa imong mahimo nga mga anak, unsay matrabaho nimo, unsay mga problema nga atubangon ninyo sa inyong pamilya o kamo sa inyong mag-asawa. Gi-design na siya tanan sa Ginoo mga higala long before natawo pa ka diri sa kalibutan. So kung di ka mo quit, makita nimo, masabtan nimo later ang whole purpose sa Ginoo sa imong kinabuhi. Amen. Basahan na to Romans 8:28. Kani ang second to the last verse nato mga higala. Romans 8 verse 28. Sige na ba? Magbasa ta. The Bible says, verse 28. Okay, sabay ta, ready? Begin. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according. So kita gitawagan ta sa Dios sumala sa iyang katuyuan. We are called according to His purpose. Amen? When God saved you, my gala, He saved you with a purpose. He did not save you for nothing. So don't say to yourself, God has no plan for my life. Huwag mong sabihin sa sarili mo, walang purpose ang buhay ko. Ison paminaw, God has a plan for your life. And there's a reason for all these difficulties you're facing today. That's why don't quit, mga brothers and sisters. Don't abandon your faith. Don't abandon your church. Don't abandon God in your life. Kay siya ang nag-design sa imong kinabuhi. But quitting is not God's plan for your life. It will destroy His purpose for you. Amen? Kaya mga igsoon, importante jud kay sa atong kinabuhi, nga unsa man, magmalig-on kita sa panahon sa kalisod. Kaya nga naman, naay purpose ang Ginoo niini. Conclusion na ta. Okay? Higala sultian ta mo. Wala nagingon ang Biblia nga ang tanang butang maayo, pero nagingon siya ang tanang butang pagabuhaton sa Dios alang sa kaayuhan sa mga nahigugma sa iya. Dili ba gigugman yung Ginoo? Tanan nga ginabuhat sa Dios sa inyong kinabuhi para sa inyong kaayuhan. Okay, so don't say to the Lord, ngano man gingunani ko nimo, Lord ngano man Ginoo nga sa kadaghan nga mga tao, Lord, ngano ako pagyud ang imuhang gipasakitan Ginoo. Ngano ako pa man imong gipili nga atubangon ni ingon ani nga problema. Lord, nga sa kadaghan Lord nga mga tao dili nga pwede magantos. Lord, dapat katong mga dautan ang imong pantoson. Dili kami nga nangalagad sa imo. Dili kami nga gasigi og simba sa imo, Lord. Nganong kami pa man Ginoo? Higala, ayaw lag kasuko sa Ginoo. Amen? Kay naa say purpose sa imong kinabuhi.
Na siya gusto ipagawa sa imong kinabuhi out of your sufferings. You may not understand right now, but you will later. Amen? Kanang imong luha karon mahimo ng instrumento aron ligunon pud ang uban. Higa na paminaw, naay mga tao who will face the same difficulties nga sama sa imong ginatubang karon. Kung ikaw mahigala magpadayon og malampasan nimo ng imong mga pag-antos karon mahigala, mahimo kang instrumento sa ubang tao. Makatabang kanila, maka-encourage kanila. Kung naa sila atubangon nga sama sa imuhang problema karon, ikaw ang gamiton sa Ginoo aron sila tabangan. Dasigon. Aron sila mahigala, i-encourage sila nga padayon lang bay. Padayon lang sister. Padayon lang madam. Naagihan ako na sa una kanay mo ginagian. So sila muruol sa imo, mangutana siya unsay imong sikreto, and then you can talk to God about pwede ka makaistorya sa Ginoo bahin sa ilaha. Amen? So mo na magala, dili na to mahigala kanang ikalagot sa tuang kaugalingon ang kanimang kalisod. Kay na ay purpose ni mga higala. Conclusion na ta. Akong gisulat diri, ayaw dayo guna-una nga kung naglisod ka, gibiyahan ka sa Ginoo. Wala ka biyahe sa Ginoo. Di jud ka pwede biyaan sa Ginoo. Kay bisag ikaw nga ginikanan, di nimo kaya pwede biyaan ang imong anak. Di ba? Sa pakakitang tanan nga mga anak sa Dios, mahimo bagud sa Dios nga biyaan ta niya mga higala. Dili ta niya biyaan. Especially when we love God. God has a great purpose in our life. Ang pagsulay dili na pasabot nga wala ang Dios. Kasagaran maizon mas duol pagani siya kaysa imong giunahuna. Pag naa ka sa kalisod, naa ka sa pagsulay, naa kay ginatubang nga trial sa imong kinabuhi, mas duol ang Dios sa imuha. Mas duol siya. Ginagamit niya ning kalisod aron muduol siya. Mabati na to nga duol siya sa ato ug aron kita muduol ta sa Ginoo. Ang Ginoo na ay katuyuan sa matag kalisod nga iyang gitugot. Ambot kung unsa ang mga kalisod nga imong ginatubang karon sa imong kinabuhi, pero kani ang giingon sa Ginoo sa imo. Isaiah 43 verse 2. Isaiah 43 verse 2. Ang giingon sa Biblia may gala, when thou passest through the waters, I will be with thee. Kumuagi ka sa mga katubigan, ako mag-uban nimo. And through the rivers, muagi ka da sa kasubaan, they shall not overflow thee. Meaning, dili ka malumos. When thou walkest through the fire, kung maglakaw ka diya sa kalayo, thou shall not be burned. Dili ka masunog. Neither shall the flame kindle upon thee. Abi niyo may gala, dili ni literal nga tubig, suba o kalayo. Kani mga symbolic ni siya bahin sa mga kalisod sa kinabuhi. Water, river, and fires are symbols of trials. Pero ang giingon sa Ginoo sa ato, gipromise niya, kumuagi ka sa mga katubigan, mag-uban ko sa imo. Kung ikaw mag-agi sa mga kasubaan, dili ka malumos. Amen? Mao ang giingon sa Ginoo mga igala, no? The steps of a good man are ordered by the Lord, and he delighteth in his way. Though he fall, he shall not be utterly cast down, for the Lord upholdeth him with his hand. Si Peter, when he took off his eyes from Jesus, what happened to him? Di ba naunlod siya? Pero sa dihang naunlod siya, naa si Kristo, dali dayon ming lift up sa iya. Ingon ana ang buhaton sa Ginoo. Kung ikaw moagi kag kasubaan, dili ka malumos. Kung ikaw maglakaw ka diya sa kalayo, dili ka masunog. Amen? Ngano man, sa panahon nga magatubang tagkalisod sa kinabuhi, ubanan ta sa Ginoo. Ubanan ta niya. Na wala gisaad sa Ginoo diri nga walay kalisod. Obserbahin ninyo ang bersikulo. Balik sa. Obserbahin ninyo ang bersikulo. Wala lagi ng ginawa ning bersikulohan ni may alam, no, nga walay kalisod nga imuhang atubangon. Wa siya nagpromise sana. Okay? Wa nagsaad ang Ginoo nga walay kalisod, pero ang iyang gisaad may gala nga sa panahon mo atubang kaaning mga butanga, water, rivers and fire, gisaaran kaniya ubanan ta niya. Amen. So challenge ako para sa inyong tanan before taniyo mag-close karon may gala. Kung nakakaroon sa panahon sa pagsulay,
Ang akong i-challenge sa imo, ayaw paghunong sa pagtuo. Ayaw paghunong sa pagampo ug sa pag-alagad. Ug labi na sa pagsimba. Kaya ang kaning kalisod man hinumdumin ninyo niya, kaning kalisod temporaryo lang ni. Pero ang katuyuan sa Dios eternal. Ang Ginoo makahibalo sa imong kahibalo siya sa imong ginagian. Ug sa hustong panahon makita nimo nganong gitugutan niya nga ning abot ni sa imuhang kinabuhi. Base na daghang mga butang karon may nga wa ka kasabot nganong naa ni siya sa imong kinabuhi, nganong naingon ani nga problema sa inyong pamilya, nganong naingon ani nga problema sa imong trabaho, nganong naingon ani nga problema sa imong negosyo. Well, ang kanatanan mga galam giplano na tanan sa Ginoo. Padayon lang gyapon sa pagpaningkamot, padayon lang gyapon sa pag-alagad, padayon lang gyapon sa pagtuo, padayon lang gyapon sa pagsimba. Kay ngano man may gala, naay katuyuan ang Dios anang tanan nga giatubang nimo. Amen. So I hope mga igala nakasabot ta ug natin nakatunan sa mensahe karong hapon. Iduko palihog atong mga uloy, piyon nato atong mga mata ug karon magampo ta. Mga itagtabang sa Dios, magampo ta. Lord, tagay ko og grasya. Sama sa imong gihatag kang Apostol Pablo. Sa diha nga siya nagampo sa imo nga kwaon ang kaning thorn in the flesh sa tulo ka higayon. Apan ang imong gisulti Ginoo sa iya, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Igso nakatunan nato karong hapon. Nganong naay mga kalisod sa kinabuhi. Gitugot niya ni aron masulayan ang atong pagtuo. Gitugot